Gusto mo bang malaman magkano ang kailangan mo para maitawid at mapatapos ng college ang anak mo? Pues, tuturuan kita paano i-compute yung perang kailangan mo by the time na mag-college ang anak mo. Because real talk tayo, no? Yung tuition fee today, hindi na yan yung itsura ng tuition by the time na mag-college ang anak mo. Bakit? Because of inflation. Every year, tumataas ang tuition. Kasabay ng lahat ng pagtaas ng iba pang bilihin. So if your child is 5 years old today at magka-college siya by the time he reaches 18, ibig sabihin meron ka pang 13 years na kailangan bunuin o meron ka pang 13 years para magprepara. So paano nga ba ito i-compute? Pag-usapan natin. So bago tayo mag-compute, kailangan natin ng tatlong details. Number 1, edad ng anak mo ngayon. Number 2, ano yung ideal university na gusto mong pagpasukan niya in the future? At number 3, magkano ang tuition ngayon dun sa ideal na university mo? Hindi pwede dito na hula-hula lang. Dapat realistic yung numbers natin. Or at least, close to that. So ang scenario natin ngayon, meron akong anak na 5 years old. Gusto ko siyang ipag-college sa Ateneo de Manila University. Given na, let's say 200,000 ang college ngayon sa Ateneo. For sure it's more, but for the sake of computation, ilagay lang natin sa 200,000 per year. Now, meron tayong tool na gagamitin at ito ay ang TVM calculator. Guys, meron yan sa app, meron din yan sa browser. So, kung gusto mo i-compute, punta ka sa browser, i-type mo TVM calculator. At lalabas to. I-click mo yan at mapupunta ka sa page na to. So, ano yung PV or yung present value? Ang ilalagay mo dyan, negative 200,000 pesos. Kasi yun yung tuition sa Ateneo ngayon. Next is yung PMT. Yan yung payment. Leave it 0. So, lagay mo lang dyan 0. Next naman is the FV. Wala kang ilalagay dyan, leave it blank kasi actually yan yung hinahanap natin, yung future value ng Ateneo. Sa annual rate, maglagay lang tayo ng 10%. Ito yung assumed inflation natin per year. Sa period, ilagay mo dyan 13. Kasi from age 5 to age 18, meron kang 13 years na mag-i-inflate pa yung tuition. At doon naman sa compounding, isa-set mo yan to annually. So yan, click mo annually. So magiging ganito itsura niya. Then, click the FV. Ito yung lalabas. Ibig sabihin, yung 200,000 ngayon na tuition sa Ateneo, 13 years from now, it's no longer 200,000. It's gonna be 690,000 pesos per year. Siyempre, 1 year lang yan. Kung ita-times mo yan to 4 school years, it will be around 2.7 million pesos. Hindi lang din yan yung gastos natin bilang mga magulang. Siyempre, apart from the tuition, meron tayong books, gamit, dorm, pamasahe, and all the other gastos pa. So for the miscellaneous, dagdagan mo yan ng plus 50%. At yan ay tumataginting na 4.1 million pesos. Ibig sabihin, kung meron akong 5 years old ngayon at gusto ko siyang ipag-Ateneo 13 years from now, kailangan meron akong 4.1 million pesos para makatapos siya ng college. So you see, dyan mo marirealize na ang education planning is not just a matter of pag-iipon. It's actually a multi-million peso goal. Now as parents, you have 3 ways para bayaran ang college ng anak mo. Number 1 option, you get it from your own pocket. Outright. Number 2, maglo-loan ka. Or yung tinatawag nilang student loan or any other loan, no? But of course, pag binayaran mo yun, hindi lang tuition yung babayaran mo. It's also the interest. So may plus-plus pa yan. At ang number 3, you put your money in a secured financial vehicle and let your money grow from today and for 13 years. And let that fund pay for your child's college. So, if you want help breaking this down to you, explaining to you everything, i-compute, paano mag-start, paano mag-invest, paano mag-save sa college, na hindi ka mabibigla in the future, message your favorite Sun Life advisor or me.